Pulong, papalitan si Tamba. Nako, yari ka Tamba, baka mag-suicide dito si Tamba, Luslos. Oo. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Bloc ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Bloc. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Ayun, kumpleto na. Andiyan pa si Camille. Yung magkapatid na Cayetano. So, ilan na yan? 8 na yan. Oh. Sino pa ba? 12 yan eh. Mamaya i-discuss ko sino-sino yung mga yan. Pero eto na, sila na ang bagong hari. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Nako, yan nga, yan ay sinasabi natin. Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mig Zubiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. Alam mo, solid tong Duterte na to, no? Tong Duterte Bloc na yan, ano? Grabe. Di kalidad yan. Ikukumpara natin doon sa kabila. Nako, andyan pa yung mga bilyar. Nako, delikado sila. So you have, and there is Mig Zubiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these 4 individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Yun, eto magandang balita. Okay? Pulong Duterte, posibleng palitan si Tambaluslos. Ako sa aking paniwala, mapapalitan ni Pulong Duterte si Tambaluslos kung may paninindigan ang Kamara. Pansin nyo, di ba? Bumabaliktad na unti-unti. Etong si Chanco, binuko nga ang liderato ng Kamara. Sino pa ba dyan? Sabi, sino-sino ba yan? Yung involved dyan sa anomalya ng pagbibigay ng ayuda kapalit ay pirma para sa impeachment ni BP Sara. Di sino-sino pa ba yan? Bukod sa leadership, ang pinakaulo niyan ay si Tambaluslos. Di ba? Obviously, sino pa ba ang pinatutukuyan doon? That is public knowledge. At yung pagpirma ng impeachment, naramdaman ng taong bayan, naramdaman din ng mga politika na humihina na talaga at talaga po walang kapangyarihan si BBM magpanalo ng kandidato. So, going to 2028, syempre dyan ang kasunod na election. Okay? 3 years preparation yan. Una, presidential election yan, bababa na po si Marcos. So doon pa lang bawas na ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, bukod sa bawas na ang kanyang kapangyarihan, talaga namang kokonti ang kanyang influence. Magkaiba po magkaiba yung titulo ni Marcos na presidente, iba yung influence. Pansinin ninyo, wala nang naniniwala sa sinasabi ni Marcos. Sila nga mismo umamin, hindi na sila nangampanya sa Mindanao. Bakit? Walang kakayanan si Marcos. Nangangampanya sila sa ibang lugar, ang sinisigaw Duterte. Siguro naman kahit ikaw ay pinklawan, siguro naman ikaw ay dilawan, siguro naman kahit ikaw ay pulahan, kung ikaw ay talagang aminado sa sarili mo, ramdam mo na ang lakas ng Duterte. At ngayon, magsisibaliktaran na yan. Yang may mga pangarap na ma-endorso ni VP Sara. Dahil for sure, wag lang may masamang mangyari kay VP Sara,
VP Sara will be the next president. 99.99% yan. Unless si VP Sara mismo ay gumawa ng kasarili niyang kapalpakan or yariin, diretsuhin na po natin, patayin, or magkasakit, or mamatay. Na wag naman sana. Ang ibig lang po nating sabihin ay talaga may hindi ka nais-nais na may mangyari kay VP Sara or meron siyang napakalaking bulilyaso. Yung totoong bulilyaso hindi yung bulilyaso na kunwari katulad nun sa confidential funds. Hindi po yun. Kasi yun talagang lihitimo Confidential funds yun. Sa katunayan, maliit pa nga ang confidential funds ni VP Sara compared kay Marcos. Para itong langgam lang kumpara sa natatanggap ni Marcos na confidential funds. Talagang inipit lang siya. So unless meron talagang malaking bulilyaso si VP Sara, siya ang magiging next president. At alam yan ng taong bayan, alam yan ng mga politiko. So kung ikaw ay may pangarap na manalo, may pangarap ka pa sa politika, definitely, you want to side with the Duterte. Unless na lang, mukha kang pera. Diba? Binuko na nga ni Chanco para ma-release yung proyekto, yung pera para sa mga proyekto. Kailangan kang pumirma ng impeachment. Hindi ako nagsabi niya na alyansa, campaign manager ng alyansa ni Marcos. Sila nga hindi nyo napapansin. Si Marcos nilalaglag na si Tamba. Dahan-dahan, hindi lang halata. Pero hindi naman po pwedeng magsasalita si Chanco nang walang go signal ni BBM. Otherwise, dapat sinita ni BBM si Chanco. Otherwise, dapat sinabi niya mali si Chanco. Pero tahimik siya dyan. Anong ibig sabihin? May go signal ni BBM yung paglaglag ni Chanco sa kamera ni Tambaluslos. Even Marcos ramdam yung pag-shift ng power. Kaya nga, nung pinag-uusapan ng impeachment, anong sabi ni VP Sara? Gusto kong matuloy. I want bloodbath. Anong sagot ni Marcos? Magkaisa tayo. Nakita niyo yung contrast? Even Marcos himself ramdam yung pag-shift ng power. So, maraming mag-shift ng power going to Duterte. Yan lang po ang labanan ngayon. Ano bang mas matibang sa mga congressman, sa kongresista, diyan sa kamara? Ano bang mas matimbang? Remember, this is political. Wag po nating sabihin, wag po tayo magpalinlang na this is not political. Ang posisyon ng speakership is political. Numero po yan When you talk about numbers, it's political. It's almost always political. Hindi naman dito kung sino yung mas magaling Kasi kung ang usapan, yung magaling na leader, walang karapatan yan si Tamba maging speaker. Kung malinis ang leader, walang karapatan yan si Tamba maging leader. Kung leadership ang pag-uusapan, walang karapatan maging speaker si Tambaluslos. Kung influence ang pag-uusapan, walang karapatan yan si Tambaluslos. Siya'y nagkataon lang na nandiyan dahil pinsan siya ng presidente. At ngayon, yung budget ay ginagamit niya para sa kanyang kapangyarihan. Again, sila mismo ang nag-confirm niyan. Sa kampo mismo nila. Tao mismo ni Marcos ang nag-confirm na ginagamit ni Tambaluslos ang pera para sa kanyang pangsariling kapakanan. So, yan ang usapin dito. Ikaw ba, may malaki ang pangarap mo dyan sa politika? You side with the Dutertes. You want the Dutertes to be your friend. Maraming nakipagkaibigan kay Duterte, remember? Nung nanalo siyang presidente, si Tatay Digong, nag-shift lahat.
Tapos yung mga yan, iniiwan din si Tatay Digong. And those people will come back again kung may pangarap sa politika. Yung kung ikaw naman ay politiko na mukhang pera, okay na yan. One-shot deal. Sirain ko na yung pangalan ko. Siraan ko na Duterte. Kalabanin ko na Duterte. Ang importante, makakuha ko yung mga milyong proyekto. Pag makakuha ko yung milyong proyekto na yan, at hindi lang ako nagsasabi niyan, si BP Sara mismo. Sila Tiangco mismo. Sila Magalong mismo. If you are on the side of Tambaluslos, ang laki ng pera makukuha mo. Si Quejoda, na masira na ang political career mo, basta makuha mo lang yung limpak-limpak na salapi. So yan lang ang usapin ngayon. May pangarap ka sa politika, go with Duterte. Mukha kang pera, gusto mo na i-secure yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung magiging apo mo sa tuhod. Lahat-lahat ng kamag-anak mo siguro for the 5th, 6th, and 7th generation safety na. Tanggapin mo na pera ngayon. Lalong-lalo na dun sa marami pang kabit. Lintik yung mga kabit na yan. Yan pa nga isaus. Yan pa yung malakas makahingi ng pera. Makapag-demand. Di ba? Yung mga maraming kabit dyan, kaliwat ka na, meron dito, meron doon, meron dyan. Meron pa sa club. May inaalagaan pa sa club. Nako, alam ko sino-sino yung mga senador na yan. Alam ko kung sino yung mga congressman na yan. Ay kailangan ng pera niyan. Di ba? Okay na yon. At least safety hanggang mamatay sila, meron silang babaeng bata. Di ba? Ganyan Ganyan ang kalakaran dyan. So anong prinsipyo? Pero ako naniniwala ako, kung talagang maprinsipyo itong mga congressman na ito, they will not support Tambaluslos anymore. In my opinion, ano bang nagawa ni Tambaluslos? Ayuda? Puro nga siya bulilyaso. Merong lumalabas na di umanong Okada issue, ginulo niya ang unity. Siya nagpahiwalay dyan kay Marcos tsaka kay BP Sara. Anong naiambag niyan sa Pilipinas? Naiambag sa mga bulsa ng mga congressman? Oo. Pero sa Pilipinas, anong naiambag niyan? Si Tamba? Wala. So kung ikaw ay may prinsipyong congressman, susuporta ka pa ba para sa speakership ni Tambaluslos? Hindi na. Pulong Duterte ka na. 'Di ba? I'm not saying na malinis si Pulong Duterte. Sino bang malinis sa atin? Wala naman. Pero kung ang pag-uusapan, leadership, hindi kurakot, hindi adik, may paninindigan, ang layo naman ni Tambaluslos kay Pulong. 'Di ba? Ano ang nagawa? To be honest, anong nagawa ng Romualdez sa bansang Pilipinas? Anong naitulong niyan? Anong naitulong ng Marcos sa Pilipinas? Huwag na natin pag-usapan yung Marcos, si Romualdez na lang 'Di ba? Diyan pa lang nakikita natin, karapat dapat ito si Pulong maging next Speaker of the House. Na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But yun, dapat kunin mo yung minority para talagang may It's about time kasi may resistance na to si Tamba para ibuking na yung nakawan na nangyayari diyan. 'Di ba? May siniwalat na nga itong si Cardema sa amin. Kanina sa SMNI talagang napakadumi po ng legislative. At isisiwalat niya isa-isa yan. So, kailangan may resistance. Yung blank items, lantarang pangungurakot yan. Mali po yun. So, dapat mayroong papalag dyan. At mayroong waiting na minority for the shift of power.
Because itong 3 taong matitira, isa-isa pong iiwan. Tandaan niyo 'tong sinasabi ko, isa-isa nilang iiwan ang Romualdez at ang Marcos. Isa-isa na po yang lilipat sa Duterte. Dapat may nakareding barko sa tabi. So kung makukuha mo yung speakership, pulong, better. If not, mag-minority ka. Para paglipat nila, may sasampahan na sila. Naka-ready na. Wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sa Grabe no, nakakadiri no? Hindi ko maintindihan. Ano ang nagawa ni Tamba? Kaya niyong sikmurain yun? Yan ba'y malinis na pera? Ay, nako. Pero nangangalap na ng pirma to si Tamba. Yan ang balita ngayon, no? Talaga na mga gahaman sa kapangyarihan to si Tamba. Matindi talaga. sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado.